Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid and Happy New Year po mula po dito sa amin at sa lahat ng kasama namin dito. Sa lahat po ng nanonood sa mga bahay nyo, maligayang bagong taon po sa ating lahat. Amen! Hallelujah! 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 Gusto ko pong this morning, babaliin ko lang lahat ng nababasa ko sa Facebook. Sinabi nila, thank God we survived 2020. No, we are not just survivors. God is so good. Lahat po tayo victors ng 2020. Hallelujah. Because God is our strength. Siya ang ating protection. Siya ang nagbigay sa atin ng kalakasan ng buong 2020. Kaya sa Kanya po ang lahat ng papuri. Hallelujah. Sa lahat po ng nanonood sa mga bahay niyo, sa lahat po ng kasama natin dito, mapalad po tayo kasi masisimulan natin ang 2021 na nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Amen? I just want to encourage you all po, sa lahat po na nandito at saka sa lahat po ng nanonood dyan, sa inyong mga bahay kapatid, patuloy ka lang tumingin kay Jesus. Amen? Sabi po sa Hebrews 1:3, Jesus is the brightness. He is the radiance of God's glory. Amen. Siya ang kaliwanagan na kailangan natin. Hindi po tayo lahat pare-parehas ng pinagdaanan ng naranasan ng 2020. Some of us, talagang dark yung naging experience nila for 2020. But church, mga kapatid, sabi po ng God, Jesus is the radiance of God's glory. Amen. Kaya patuloy mong tignan ang ating Panginoon, kapatid, kasi siya ang magbibigay ng kaliwanagan sa buhay mo, hindi lang sa 2021, kundi sa lahat pa ng mga taon na darating sa atin. Amen? Amen? So, there's no better way to celebrate this life, kundi yung tumayo tayong lahat. Amen? At mag-start tayong magpuri sa ating Panginoon. Kapatid na nasa bahay, find your most comfortable place. Diyan sa inyo, yung makakatalon ka, yung makakasigaw ka, yung maitataas mo yung kamay mo. At ngayong umaga, sabay-sabay tayong magpuri. Hallelujah. But before that, can we all bow our heads and pray? Hallelujah. And close our eyes. Hallelujah. God, thank you, Lord. Hallelujah for this brand new year. Salamat po sa bagong taon, sa bagong pagkakataon, at sa bagong opportunity na binigay mo sa amin, Panginoon, para purihin ka, Father God. Hallelujah. Sa bagong taon na ito, Panginoon, wala kaming ibang gustong gawin para simulan ito, kundi yung magpuri sa iyo, Panginoon, umawit kami, sumayaw, Panginoon, magtatatalon. Hindi para tumangkad kami, kundi para ipagsigawan na ikaw ang aming buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat po, God. At sa umagang ito, hayaan mo na ang lahat ng mga anak mong ito, Panginoon, talagang magbalik lang ng pasasalamat at papuri sa iyo kasi deserve mo lahat ng iyon, Lord. Hallelujah. This 2021, God, expectant ang mga puso namin, Panginoon, na this year, it's gonna be a big year for us. Hallelujah. Something great is coming for us. Talagang ang restoration, Panginoon, doble-doble. Ang greatness mo talagang mararanasan dito sa lupa. Hallelujah. Salamat po, Lord. Sa iyo lang po namin iaalay ang umagang ito ang lahat ng pag-aawitan namin, ng pagsasayawan, kasama ng lahat ng hell. Para sa iyo lamang yan, Panginoon. Salamat po, mapapurihan ka, masamba ka, maitaas ang pangalan mo, Jesus. Ikaw lamang, wala nang iba, sa pangalan mo lamang, Jesus. Lahat po tayo magwika ng malakas na Amen! Hallelujah! Amen! Church, gumamit ka because our glorious God will showcase once again His glory. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's clap our hands para sa ating Panginoon. Hallelujah! Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise, Lord. Glorious, you are glorious. Hallelujah.
glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Come on, sing. Oh, 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 God, you are glorious. God, you are glorious. Come on, let's sing. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. Hallelujah. Hallelujah. So glorious. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Indeed, Lord. Your power, Panginoon, nag-outshine sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po. Oh, we'll just continue to sing of your glory, of your goodness, of your greatness sa mga buhay namin, Panginoon. Oh, we praise you. Hallelujah. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple. We cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son.
Let's sing, hallelujah. To the Son, Lord, we exalt. To the Son, Lord, we exalt. Lift up your hands, open the doors. Let the King of Glory come in, and forever be Our God. Lift up your hands, open the doors. Let the King of Glory come in, and forever. Hallelujah. Our God. Forever be our God. And forever be our God. Hallelujah. 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 There is no other name na kayang magparana sa atin ng ganito, church. Hallelujah. So glorious. Thank you, Jesus. Oh, your name is so great. King of kings and Lord of all lords. Oh, we praise you, Jesus. Our great God. Hallelujah. Oh, Jesus. Praise your holy name, God. Hallelujah. Oh, praise the Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Matawa mo lang, let's sing, hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only.
Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Church of Power Lux, sing. The earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, oh. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, oh. Singing great are you, Lord. 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 Oh, so great. You're so great, Jesus. And we pour out a praise to you, Lord. Oh, we pour out a praise. Oh, oh, be glorified, Jesus. Oh, higher and higher and higher, your name lifts it high, higher. We praise you, we honor you. Be glorified. Oh, can we sing? All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Church, on top of your lungs, sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, say,
Hallelujah. We worship you this day, O Lord. We thank you for everything that you have done. Sa iyong kagandahan loob, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kaluwalhatian, wala kaming ibang gustong gawin kundi umawit, sumamba, magpuri sa iyong dakilang pangalan. Itaas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. Ipagsigawan namin na merong Diyos na buhay, dakila, kumikilos sa amin at patuloy nagmamahal at nagpapakita ng kanyang kagandahang loob. Hallelujah! Sa simula ng taong ito, Panginoon, unang araw, unang linggo ng pagsamba, ng pagpapasalamat, hayaan mo lamang makita namin ang iyong kagandahan. Hayaan mo lamang mamasdan namin ang iyong kaluwalhatian at sa aming kalagitnaan. Mahayag, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Ang aming Panginoong Hesus, ang kanyang tinapos na gawa doon sa krus, at ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po. And today, O God, patuloy kaming nagbibigay ng aming maganda, pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, at sa marami pang dakilang bagay na ang iyong ilalatag, gagawin sa amin sa taong ito ng 2021. Hallelujah! Maraming salamat po. Nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, at ang aming dalangin sa umagang ito, ikaw lamang maitaas sa aming buhay, sa church na ito, at sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Hallelujah! Sa pangalan mo lamang, Jesus, pinakadakila sa lahat ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, ang lahat ng ito sa iyo lamang, ang lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen! Come on, church! Woo! Amen. Glory to the name of Jesus. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hallelujah. Happy New Year po sa aking mga kasamahan nandito ngayon at sa ating po mga kapatid na nasa inyong mga tahanan. Isang mapagpala, isang manigo, isang masaganang bagong taon this 2021 po para sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Okay, pwede bang paupuin ko muna kayo pero bago kayo maupo, lumingon-lingon lang muna kayo sa inyong mga paligid, magkamayan, okay? Maghagisan ng halik. Amen. Okay, so mamaya na po tayo magkakaroon ng declaration. Abangan niyo po yung ating declaration and there is something new that the Lord is going to introduce to us, okay? So, once again, welcome po sa ating first Sunday worship service this 2021. Ayan, napakabuti po ng Panginoon. Hello sa aking mga kasamahan nandito ngayon. Alam ko ninyo ang sabi sa Psalm 92 verse 13. Okay, ang sabi po doon, those who are planted in the house of God shall flourish in the courts of God. Amen? Kayo po nandito ngayon. Mapalad po tayo sapagkat sabi ng Biblia, sabi po ng Biblia, lahat po ng naitanim, lahat po ng nasa bahay ng Panginoon. Perhaps, kayo po nandito, and even all of you who are watching on-site and online, okay? Nakasama natin sa gawain ito, mapalad po kayo kasi po ang sabi ng Biblia, you will flourish. You will flourish in the courts of God. Sasagana ang lahat ng mga sa umagang ito ay kasama natin sa unang araw ng pananambahan dito po sa Redeemer's Grace Christian Fellowship. Amen. Hallelujah! I'm so excited this morning sapagkat meron pong dakilang bagay na ibinigay ang Panginoon po sa atin for the year 2021. Amen. So maunawaan po natin na naglalatag po palagi ang Diyos ng isang katotohanan, ng isang salita na alam ko pong the Lord has really placed that in my heart, no? Nung ito po ay aking diniscuss sa aking pamilya, they were so excited also with loud confirmation. I really believe in my heart that this is the word of the Lord for us this 2021. Amen? So ngayon po umaga ay patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Kayo po nasa inyong mga tahanan. Datnan po kayo ng ating gawain na lalong sumasagana sa biyaya po natin Panginoon Diyos.
pinagpapala at laging may kalusugan, kagalakan, kalakasan, kapayapaan, at laging ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na po sa banta ng COVID-19. This is the time that we need to be secured in the Lord. Amen po ba? Alam niyo yun, kailangan tayo ay ma-establish sa pangako niya that He is going to really protect us through the covering of His precious blood. You know what? Lalo na po may mga balita na mayroong mas matinding strain itong COVID-19 na ito. Okay? Kaya po, lalo natin panghawakan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus na siya pong nakatakip, siya pong nakataklob sa ating pong lahat. And as the blood of Jesus covers all of us, then let us be secured, let us believe that we are so covered and protected, delivered by His precious blood. Amen? So, kumusta na po kayo sa aking mga kasama nandito ngayong umaga? Amen? Kumusta ang bagong taon? Kumusta ang celebration? So, I think nabawasan ang putukan ng about, dito siguro sa laptop, ng about 50% ng putukan. Okay? Hindi na masyadong maingay, hindi na masyadong mausok, and siguro talagang nagkakaroon na tayo ng pagbabago, ng paraan ng pagdiriwang ng celebration ng New Year. Okay? Amen. Praise God. Okay. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi ako makamove on sa pagbati sa inyo ng Happy New Year. Okay? Amen. So, welcome sa ating Redeemer's Grace Christian Fellowship. First day ng worship. Wala ako nito, pakiayos. Kaya po, ngayong maga ay, ano ba sabihin ko? Wala po muna tayong declaration. A little later, pagkatapos po ng ating at the end of our mute muna. At the end of our worship service, tsaka po natin na makikita ang ating declaration. Amen? So, yan. God is good. God is good. And all the time, yes, our God is a good God. Okay. So, as we look back sa ating pong nakaraang taon, 2020, well, we are now in 2021, January 3, okay, first Sunday, ilang araw na po ang lumipas. Pero kung titingnan po natin ang ating 2020, sa mga kasama ko po nandito ngayon, okay, how do you, ano ang naaalala nyo sa 2020? Anong tumatak sa atin sa taong 2020? Kung gagamit tayo ng isang salita, anong salita ang ating masasabi sa 2020? Well, of course, the word na sabihin natin talagang very prominent, pandemic. Okay? Pandemya. Crisis. Okay? Pero sa atin dito, ang talagang medyo naiwas sa atin, quarantine, lockdown. Okay? Ayuda. Ayuda. Yung iba naman ay SAP. Okay? Sa marami po sa atin, may talagang iniwanang tatak ang 2020. And overall, ito pong 2020 ay totoong nagbigay po sa atin. Sabihin natin, isang madilim na bahagi, isang madilim na pahina ng ating buhay at kasaysayan. Okay? Kaya marami po ngayon ay nag-aatubili na humarap sa taong ito na 2021 at mayroong pangamba hanggang kailan ba ang tatagal ang sitwasyon natin na ito. Marami ang mga bagay na hindi natin nagawa, na gusto natin gawin, gusto natin puntahan na hindi natin napuntahan, i-deal na hindi natin na-deal, mga project na gusto natin magawa, hindi natin nagawa. Okay? Walang ginawa kundi matulog at kumain. So marami ring sumagana sa pangangatawan. Okay? But we believe na kahit po ito ang iniwanan ng 2020, we're still hopeful, we're still positive, we're still expectant, amen, of what God is about to do this 2021. Amen? So kaya nga po, ano ba ang nag-iintay sa atin? What awaits us
this 2020? Ano ba ang nag-iintay sa atin sa taong 2021? Meron ba tayong magandang aasahan sa taong ito? Meron ba tayong magandang nakikita? Meron bang mga sumisilip na magandang bagay sa 2021? Parang wala akong nakikita, sabihin ng iba sa inyo, parang wala akong nakikitang tanda or sign na magiging maganda ang 2021, and yet, marami pa rin mga tao ang gusto talagang magkaroon ng magandang 2021. Okay? Include nyo po ako sa mga tao na talagang nagsasabi that 2021 is going to be a better year for all of us. Amen? Sa mga naniniwala sa kayang gawin ng Diyos, the God of turnaround, the God of restoration, the God of turning things around. Yes, sa buhay natin, kung paano niya aayusin. Well, sa mga naniniwala po na katulad ko, sa kayang gawin ng Diyos, there's really something good, something great that we can expect, that we can hope na mangyayari po this 2021. Amen po ba? Hallelujah. Now, before we go on with our discussion, okay? Gusto ko po munang dalhin kayo sa isang maikling kwento o sa isang maikling scenario sa buhay po ng mga Israelitas, and later on, ay i-compare po natin sa ating kalagayan ngayon. Now, dalhin ko po kayo sa aklat ni Joshua. Okay? Well, this is not really our scriptural foundation. I just like to share with you this story para po makita natin ano yung kalagayan na meron tayo ngayon na kayang gawing maganda ng ating Panginoon Diyos. Now, let's go to Joshua chapter 1, verse 1. Okay? And the verse reads, after the death of Moses, the servant of the Lord. So, patay na po si Moses. So, meron na po silang bagong leader, si Joshua, at ito po ay nandun sila sa edge ng before they cross the Jordan River. Okay? So, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, son of Nun. Okay? Moses' assistant. Okay? Kinausap ng Diyos si Joshua. Patay na si Moses. Anong ginagawa ni Joshua? Tingnan niyo kung anong ginagawa ni Joshua. Verse 2, saying, Moses, my servant, is dead. Sabi ng Panginoon. O, patay na si Moises, yung aking lingkod. Wala na yung inyong leader. Sabi ng Diyos kay Moises. Now, therefore, and what's the word of the Lord? Arise. Okay? Now, therefore, arise. Tumayo ka dyan. Okay? Go over this Jordan. Tumawid ka dito sa Jordan. And that Jordan is the Jordan River. You and all these people to the land which I am giving to them, the children of Israel. Now, listen, church. Ano ang kalagayan nila? Well, ang kalagayan po nila ay patay na yung kanilang leader. And it's so hard to really accept the fact na wala na yung nakasama nila sa una. Okay? Na nagdala sa kanila, naghango sa kanila mula sa Egypt at sila idadalhin saan? To a place called the Promised Land. Okay? Wherein God promised them that they're going to settle to a land flowing with milk and honey. So yan ang pangako ng Diyos. Yan po ang good news para po sa kanila. And yet, now here they are at the edge of a river wherein they're about to cross, parang nawalan na sila ng gana. Bakit? Anong sabi ng Diyos kay Joshua? Tumayo ka dyan. Meaning, si Joshua, ano kanyang ginagawa? It's either nakaupo siya, it's either nakasalampak siya, it's either siya ay nakahiga, or figuratively, he is downhearted. Figuratively, he is discouraged. Figuratively, literally, pwede siyang nakaupo, pwede siyang, alam mo yung tamad na, alam mo yung parang wala ka nang magawa. Okay? So that's literal. And figuratively, pwedeng he is downhearted. Malungkot siya, nadi-discourage siya, nag-aalala siya, natatakot siya, or nag-aalanganin na siya. Alanganin. Nagdududa na siya, something like that. So anong sabi ng God sa kanya? Tumayo ka dyan. Okay? So in other words, he is in a slump mode. Naka-slump siya. Para bang, parang siguro sabi ni Joshua, anong gagawin natin? Grabe yung nangyari sa atin ngayon. Something like that. And perhaps he was losing hope. Okay? So anong sabi ng God sa kanya? Alam niyo, kapag laging may ganyang sitwasyon, ang isang tao, lalo na sa atin, mga Kristiyano, may word ang Lord lagi. Amen? Lagi siyang may word.
Okay? God always has a word for your situation. Any situation that you are in at this very moment, may word ang Lord para sa iyo. Now, for Joshua, ang sabi ng Lord sa kanya, arise, tumayo ka dyan. Go over this Jordan. So parang sabi ng God kay Joshua, aba, tumayo ka dyan. Move on ka rin naman, Joshua, pag may time. Okay? So, you and all these people to the land which I'm giving to them. Okay? Sino? Yung mga anak ng Diyos, mga Israelitas. In other words, God has already prepared something good for His nation. Listen to this, church. Ang Diyos, meron na siyang inihandang mabuting bagay para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga anak. Amen? Isang lupain na kung saan dinadaluyan ng gatas at ng pulot. Isang lupain na talagang masagana, isang lupain na talagang grabe at ang sabi po ng Biblia, hindi ka na magtatanim, aani ka na lang, hindi ka na magbuhokay ng balon, sasalo ka na lang, kumpleto na. In other words, they're just going to settle and enjoy what God has prepared for them. But somehow, eto si Joshua, natitigilan. Eto si Joshua, napipigilan. Eto si Joshua, nagdadalawang isip, discouraged, downhearted. Eto ang kanyang kalagayan. Why? There are things na pumipigil sa plano ng Diyos, sa magandang plano ng Diyos sa buhay nila. Amen? So ano po ang nangyari sa kanila? Sabi ng God, kahit anong nangyari sa iyo, tumayo ka dyan. Okay? When God wants us to move on, let's rise and walk in alignment with this wonderful plan in our life. Amen. So, pag gusto ng Diyos, tumayo ka. Bakit? Kasi parang sinasabi ng God, sayang naman yung inihanda ko sa'yo. Well, I prepared something good this 2021 for you. Okay? So, sabi ng God, teka muna, huwag kang masyadong nakatingin sa 2020. Huwag mo tingnan yung masyadong nalugi ka, nawalan ka, nasaktan ka. Huwag mo masyadong tingnan yan. Bumangon ka, tumayo ka, move on, tumawid ka. Okay? Tumawid ka at tingnan mo, lakaran mo, ang inihanda kong mabuting bagay para sa iyo. Hallelujah! And that's the word of the Lord for us. Now, ano ba ang nangyari sa mga Israelitas? Well, looking back, they experienced defeat. Okay? They experienced disaster. And there is death. Ang dami ng pakikipaglaban. Meron silang mga pagkakataon natalo sila. May mga pagkakataong sila ay bumaksak. May mga trahedya naranasan sila. And finally, there was death. Okay? The death of their leader, Moses. So these things tend to give discouragement to the people, especially to the leader, Joshua. Okay? So alam mo yung ikaw ay nawawalan, may mga trahedya, may disaster, merong nakuha sa'yo, hindi mo alam kung makakabalik ka pa sa trabaho mo, and worse, may mga pamilya na nawalan at may namatayan, something like that. So how can you move on in life kung yan ang karanasan mo? This 2020. Okay? So paano ka ba haharap sa 2021? So, ang sabi po natin kanina, lakaran mo lamang yung gustong daan ng Diyos para sa'yo. Lakaran mo yung gusto niya at inihandang daan para sa'yo. Because I believe every step, ang anumang hakbang na ibibigay sa'yo ng Panginoon, ang dulo noon ay kasaganaan, kasiyahan at pagtatagumpay. Amen? Hallelujah. So, just like the Israelites, in our condition, tayo rin ay ganun ang mga anak ng Diyos. Somehow, nakaka-experience tayo ng defeat. Bumabaksak din tayo. May mga pagbaksak itong nakaraan 2020. May mga disaster, may mga grabing trahedya. Sinundan pa ng bagyo. Sinundan pa ng maraming mga krisis sa buhay natin, financially, materially, physically, and somehow, meron din nga naapektuhan spiritually and emotionally. And worse, may mga namatayan, may death. Pero whatever it is, mga kapatid, tingnan nyo, kapag ang Diyos sinabing rise, okay, tumayo ka, mag-move on ka, I'm going to direct your step. Psalm 37 verse 23 says, the Lord directs the steps of the godly. Amen. Dinadirect, itinutuwid, itinuturo, inaayos ng Diyos ang bawat hakbang ng kanyang mga banal na anak. Well, tayo pong lahat na kay Kristo. Okay? Since we are in Christ, you are made holy, okay, by God. The Spirit is in you. Amen? The Lord is with you. And with the Spirit in us, anong sabi ng Bible? We are called the saints. We are called the holy of God. So in other words, all God's holy people, dinadirect niya ang kanilang mga landas.
At alam nyo, kapag ang Diyos ang nag-direct ng landas natin, siya ang nagpahakbang sa'yo, hindi ka niya dadalhin sa isang daan na ikaw ay masasaktan. Say amen to that. Hindi ka niya ituturo. Alam mo, ang Diyos, ituturo ka ba niya doon sa lugar na maliligaw ka? No. Ituturo ka ba ng Diyos doon sa dulo noon ay may trap at pagkatapos noon ikaw ay masasaktan? No. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang landas that you're going to break down, that you're going to live a life of misery. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang landas o sa isang daan na ikaw ay masasaktan, mahihirapan at mabibigo. If the Lord directs your step, alam niyo ang dulo nun? Ang laging dulo nun, kaayusan, kasaganaan at pagtatagumpay. Hallelujah! There's always satisfaction, there's always happiness, joy, and success. Hallelujah! He delights in every detail of your life. Ano ba ang concern mo sa buhay? Concern mo ba yung tungkol sa pamilya mo? Well, concern din ng God yan. Concern mo ba yung pag-angat mo sa negosyo? Concern din ng God yan. Concern mo ba yung physical wellness? Concern din ng God sa iyo dyan. The thing is, kailangan ang hakbang na yung gagawin this 2021 ay laging ang Diyos ang may hawak, siya ang mangunguna para dito. Amen? So, let's start the year right. Amen? Hallelujah. So, kapag ang Diyos, tandaan mo, ang Diyos ang nagdala sa iyo sa hakbangin, just like the Israelites. So, there's no way for them but forward. Kasi pabalik nila, hindi naman yun ang gusto ng Diyos para sa kanila. Hindi naman sila makakabalik sa Egypt. Although some of them always try to go back to Egypt. Pero ang way nila, yung lupang pangako, they need to move forward. Bakit? Nag-iintay sa kanila yung isang lugar na kung saan doon sila magsesettle at doon nila maranasan yung inihandang mabuting bagay ng Diyos para sa kanila. That is their destiny. Amen. Yun ang kanilang pupuntahan. Yun ang destino nila. Kaya hindi sila pwedeng bumalik, hindi sila pwedeng kumaliwa, kumanan. Why? Kasi ang direksyon ng Diyos para sa kanila, puntahan nila yung isang lupain na kung saan mararanasan nila ang kalubusan ng pagpapala ng Diyos. That is their destiny. Amen. So, tayo ganun din. May inihanda na ang Diyos para sa atin, isang lugar, isang bagay, isang kalagayan, which I believe this 2021, magmamanifest po sa atin yan. Amen? So, when God directs our steps, it will lead us to something good and great. The full manifestation of His goodness and the experiencing of something what? Glorious! Hallelujah! It is the experiencing of something glorious. Hallelujah! Now, let me tell this to you. Okay? Ano ba yung word ng Lord sa atin sa umagang ito for the year 2021? When the Lord placed this word in my heart, it was confirmed by my family, yung aking asawa, yung aking anak, and we are all excited, okay? Because 2021 is our glorious year. Glorious year. Hallelujah. 2021 is going to be glorious. Amen. Ano ba itong glorious? Well, hindi ito pelikula, hindi ito isang game, hindi ito isang app. This is a word describing what God wants us to have this 2021, a kind of experience. Actually, this word is an adjective. Okay? Glorious, kung di-define po natin yan, something that is glorious is very what? Beautiful and impressive. Something that is glorious is beautiful and impressive. Napakaganda at nakaka-impress. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng glorious. Now, kaya ang Diyos sa atin, meron siyang gustong i-impress na magandang bagay sa this 2021. Amen? So, that is an adjective kasi ang noun niyan ay glory. Okay? Now, this is a kind of experience, a state, kalagayan, or karanasan. Pag sinabing glorious, ito ay ano yung adjective? Pantukoy? Pantukoy. Tinutukoy nito yung kalagayan o yung karanasan na gusto ng Diyos na maranasan natin. Amen. Bigyan ko kayo ng synonym. Ano yung synonym? Kasing kahulugan. Okay? Halimbawa, pag sabing kasing kahulugan ng pag-ibig. Ano kasing kahulugan? Pagmahal, o pag-irog, pagmamahal, paghirang, pagsinta,
ayan, magkakasing kahulugan. Okay? Ang synonym ng glorious, look at this. Glorious synonym, splendid. Bright. Brilliant. Superb. Hallelujah. Delightful. Excellent. Wow. So these are all the kind of experiences God is preparing for all His people, believing that 2021 is going to be a glorious year for all of us. Hallelujah! Amen. So this is going to be glorious. Amen. Alam mo yung higit pa kaysa dati? Alam mo yung grabe, magpapa-impress ang Lord sa iyo ngayong 2021. Amen. Pahahangain ka ni Lord ngayong 2021. Amen. Glorious means mamamangha ka sa gagawin ni Lord sa iyo ngayong 2021. Amen. You know what? Kung tinitingnan ko, binabalik ako itong mga salitang ito, and I made my own definition of glorious. Okay, now listen to this. Impressive, beautiful, splendid, gorgeous. Okay, alam mo, gorgeous? Gorgeous. Yan. Nadidinig ko yan pagka tinatawag nila ako gorilla, the gorgeous. Okay. Gorgeous. Okay? Superb, splendid, excellent. You know? Alam mo, nakita ko na itong mga salitang ito as synonym and definition of glorious. So, binigyan ako ng Lord ng na-impression ng sarili kong definition ng glorious. Especially para sa ating lahat na nasaan? Na nabubuhay sa ilalim ng tipan ng biyaya. Amen? Sino po dito ang naniniwala na siya ay nasa ilalim ng New Covenant of Grace? Magsabi ng Amen. Amen. So we are all living under the New Covenant of Grace. So ano ang relasyon ng glorious dito? Look at this. So, tingnan natin yung mga salita, definition. Glorious is something that is impressive and beautiful, splendid, gorgeous, superb, brilliant, bright, excellent, and delightful. Okay? So, ito yung mga word. Pag sama-samahin ko yan, alam niyo pagka sinabing sa grammar, di ba? Pagka yung good, better, best, ano ba tawag sa ganon? Superlative. Ayan. Beautiful, more beautiful, most beautiful. So, hindi siya beautiful, beautifuler, beautifulest. Hindi siya yun, ha? Okay. More beautiful, most beautiful. Something like that. Glorious, the Lord has impressed this definition para sa, kasi superlative yun yung word na gano'n, di ba? Superlative. Okay, look at this. Glorious is a superlative degree kind of experience under the New Covenant of Grace. Amen. Hallelujah. It is a superlative degree kind. Pag sabing superlative degree, yung pinaka-atmos, yung pinaka-mataas, pinaka-higit. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Okay? Fat, fatter, fattest. Okay? Ugly, uglier, ugliest. Pretty, prettier, prettiest. Pag prettiest, pag highest, pag best, yun ang superlative. Okay? Superlative yan. Yan ang pinaka-atmos. Yun ang pinaka-grabe. Todo na yan. Okay? Glorious is a superlative degree kind of experience of life under the New Covenant of Grace. Hallelujah! Amen. Alam nyo, tayo po lahat dito na nasa ilalim ng bagong tipan ng biyaya. Naniwala na tinubos tayo ni Jesus sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan by His blood. Amen. Redeemed by His blood. Amen. Tayo po lahat na nagtiwala, tumanggap sa Kanya bilang ating sariling tagapagligtas at naranasan natin yung Kanyang biyaya, yung Kanyang kagandahan loob, yung Kanyang pabor. Yung kanyang mabuting bagay na ginagawa sa atin. You know what? Yung po yung isang tao na naniniwala at nabubuhay sa ilalim ng bagong tipan ng biyaya ng Diyos. Kinikilala ang kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Ngayon, ano ang buhay na nag-iintay sa kanyang klaseng tao na naniniwala sa tinapos na gawa ni Jesus at nabubuhay sa ilalim ng kanyang biyaya? It's going to be what? Glorious. Hallelujah. It's going to be what? Impressive. Beautiful. Amen? To the highest degree. Glorious. That is supposed to be the kind of life
That is supposed to be the kind of experience the people of God must be having in this life. And this 2021, I really believe, yan po ang magiging manifestation ng salita ng Diyos para po sa ating lahat. Our 2021 is going to be glorious under or living in the new covenant of grace. Now look at this wonderful verse, okay? Passage, a couple of verses na sinabi ni Pablo describing the life under the new covenant of grace. Look at this. 2 Corinthians 3, 8, and 9. Tingnan niyo po ito. Shouldn't we expect far greater glory under the new way? O, di ba? Hindi ba dapat mag-expect ka na masigit? Ngayon ikaw ay nasa ilalim ng bagong pamumuhay. Hallelujah. Hindi ba? Tanungin ko kayo, parang tinatanong ni Pablo, shouldn't we expect far greater glory under the new way? Hindi ba dapat masigit ang kaluwalhatian natin? Ngayon tayo ay nasa bagong daan. Hindi dating daan, ha? Sa new way, new way, bagong daan. O, di ba? O, ano yung dating daan? Old way. So tayo ngayon nasa new way. Amen? Now that the Holy Spirit is giving life. Hallelujah! Now that the Holy Spirit dwells in us. Ano sabi ng Biblia? Sa lahat ng mga anak ng Diyos, naniniwala po ba kayo na nasa inyong banal na Espiritu? Amen. You have Christ, you have the Spirit of Christ. Romans chapter 8, 10, verse 8, 9. 8, 9, 10, sorry. Okay? So, nasa iyo ngayon ang Espiritu ng Diyos. So, now that you have the Spirit living in you, giving you life, ano sabi ng Bible? Shouldn't you expect far glory under the new way? Hindi ba dapat? Ito yung nami-miss. Hindi nakukuha ng maraming mga Kristiyano that they are living under the new covenant of grace. They have the Holy Spirit in them. Okay? Hindi ito nakukuha ng maraming Kristiyano that they should expect far greater glory. Okay? Mas higit na kaluwalhatian, dakilang bagay na dapat naranasan ng kanyang mga anak. Verse 9, if the old way, which is the old covenant, which brings condemnation, the old covenant of law, was glorious. May glory din naman. Okay? Now look at the verse. Say it with me, how much more glorious. Hallelujah. It is more glorious. Amen. Is the what? Is the new way. Hindi ba mas dakila, mas bongga, mas grabe, mas splendid, mas delightful, mas impressive. Alin? Yung ikaw ay nasa bagong pamumuhay at yan ay sa ilalim ng bagong tipan ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! Which makes us right with God. You are so right with God because you are declared the righteousness of God in Christ. Amen. Hallelujah. So we are to live in this kind of condition where we ought to live in this kind of experience na we are so glorious. We are having a glorious day, glorious life, glorious year under a more glorious way in the new covenant of grace. Hallelujah! Wow! Kapatid, grabe po itong revelation ito. Okay? I'm not just making this up. Okay? Hindi po, Lord, Pastor, baka naman ginagawa mo lang, iniisip. No. You know what? This is not empty promise. These are not empty promises. Hindi po ito pangako na sinabi ko. No, hindi po. In the first place, ito po ay salita ng Diyos. Okay? Hindi ito darating sa atin kung hindi ito sinabi ng Diyos sa atin. Hindi ko naman i-release to kung hindi ito nag-speak sa akin. At hindi ko naman i-share sa inyo kung hindi magiging karanasan ng bawat sa atin. Bakit? Naniniwala po ako sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. This 2021 is going to be a glorious year. With the kind of restoration that God is going to make, glorious ang mangyayari sa iyo. With the kind of recovery na gagawin ng Diyos, glorious ang magiging sitwasyon mo. Now, we are already past the process of restoration because that is already happening. I-restore ng God. Pero pag nakita mo yung restoration na yan, it's going to be a glorious kind of experience for you. Yung magugulat ka mga wow, grabe.
So in spite of this crisis, we are flourishing. Amen. In spite of the pandemic, merong dakilang bagay na ginagawa. At magugulat ka, it's going to be glorious. Now, I'm not making this up. Hindi to gawa-gawa lang ni Pastor. Now, to back up this claim, sasagutin po tayo ng salita ng Diyos. Now, I'd like to share with you just 2 verses para lang po hindi mahaba. But I can give you tons of verses para po patunayan at bigyan prueba na talagang ito pong glorious experience na ito. Unang-una, we have a glorious God. Kinanta natin kanina. Glorious si Jesus. Okay? Napakamaluwalhati ng ating Panginoon. So yung glorious na yan, yung glory na yan, being glorious, hindi pwedeng hindi mag-reflect sa mga anak ng Diyos. Say amen to that. Amen. If your God is glorious, the Son is glorious, Jesus, the perfect manifestation, radiance ng God, well, Jesus is in you. Amen? As Christ is, so are we in this world. So the glory, we share that glory with Jesus. Amen to that. Amen. So, yung glory is the noun, pero para mag-manifest at makita sa atin, it's going to become an adjective, tutukuyin, ipapakita, i-describe, ano yung glory na yan? It's going to be glorious. Now, again, 3rd time sabihin ko sa'yo, I'm not making this up. Okay? Look at this verses. Okay? To back up, to prove na talagang ang Diyos nagsasalita sa atin ng ganitong bagay. Let's start with John chapter 1, verse 16. Okay? Look at this. From His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Sa kanyang kayamanan, sa kanyang abundance, sa kanyang nag-uumapaw, nakasaganaan. Okay? So, your God is abounding in grace. Your God is abundant. Your God is rich. Sabi nga ng ating team sa Light Center, super rich God. Amen? So, from His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Isa, sinundan pa, at sinusundan pa ng maraming-marami. Now, let me read this verse in Amplified Version. John 1:16, Amplified. For out of His fullness, ano yung fullness? The superabundance of His grace and truth. Say superabundance. Alam niyo yung abundant? Alam niyo yung abundant? Yung abundant. Okay, abundance. Masagana na. Nilagyan pa ng super. Super abundance. Okay? Okay? We have all received grace upon grace. That is spiritual blessing upon spiritual blessing. Favor upon favor. And gift, heap upon gift. Ano yung heap? Patong-patong. Ano yung blessing upon blessing? Tuloy-tuloy. Favor upon favor. Sunod-sunod na pabor. Iyan ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hallelujah. So, shouldn't you expect these things being under the new covenant of grace? Yes. Yes. And this 2021, mahayag sa iyo yung glorious na yan, yung glory na yan, at magiging glorious ang experience nating lahat. Woo! I'm so excited para sa church na ito, para sa bawat sa pusa atin. Hallelujah! Amen! Philippians 4:19. Kabisado natin yung talatang ito. But I found a more dramatic version in revealing the heart of God. Okay? Philippians 4:19 from the New Living Translation. Di ba yung ating kabisadong verse, and may God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. Okay? Now, look at the New Living Translation. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His what? From His glorious riches. Hallelujah! From His glorious riches. So yung richness ng God, ano sabi ng Bible? Glorious. His riches is glorious. Sabihin, yung kayamanan ng Diyos, superb. Yung kayamanan ng Diyos, splendid. Yung kayamanan ng Diyos, impressive. Yung kayamanan ng Diyos, brilliant. Yung kayamanan ng Diyos, gorgeous. Yung kayamanan ng Diyos, excellent. Delightful. Hallelujah! At yan ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Yan ang gusto ng Diyos na maranasan natin this 2021. In spite of what we had this 2020, lockdown, quarantine,
pandemic. Well, let's face this 2021 with a hope, an expectation. Hallelujah. That God, just like the Israelites, may inihanda na ang Diyos sa kanilang lupang pangako. May pumipigil. May death, may disaster, may defeat. Pero sabi ng God kay Joshua, rise up, rise, move on, go over. Kasi bakit? May naghihintay sa'yo dun eh. Amen. Lakaran mo yan. Yan ang hakbangan mo. Hakbangan natin kung ano inihanda ng Diyos sa atin this 2021. And it's going to be what? Glorious. Hallelujah. Amen. So God is about to elevate your life to something superlative in degree this 2021. Hallelujah. Say amen to that. God is about to elevate your life to something superlative in degree. Hallelujah. It's not just simple. It's superlative in degree this 2021. So your restoration will be glorious. Amen to that. Your health will be glorious. Amen to that. Hallelujah. Your career will be glorious. Amen to that. You will have a glorious finances in 2021. Say amen to that. Your children will be mighty in the land, meaning glorious. Amen. Hallelujah. And your ministry to the King of Kings will be what? Glorious. Hallelujah. Hallelujah. So, 2021 is your glorious year in Jesus' name. If you believe that and receive that, say amen to that. Amen. Hallelujah. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Let's all stand. Alam niyo, may inihanda na ang Diyos para sa atin. And He has just prepared something good, something great, something superb, something brilliant, something impressive, something glorious. Hallelujah. Hallelujah. Glorious. Abangan nyo next week yung ating poster sa Glorious at ano ang karagdagang detalye dyan. But for now, sa mga naniniwala na ngayong umaga, tumanggap ka ng kapahayagan that your 2021 is going to be glorious year, sama-sama po tayo magpahayag ng mga katotohanan ito. Sa bandang huli, may pagbabago. Huwag kayong kabisote. Okay? Basahin niyo yung huli natin. And meron po tayong konting revision. So, expect good things to happen this 2021, even in time of crisis. So, pwede po ninyong ilagay yung mga kamay sa ibabaw ng mga dibdib. At tayo po ay sabay-sabay na magpapahayag ng mga salitang ito. I'm so excited in sharing with you the revelation of this glorious year, the manifestation of God's glory, the richness of His blessings. Hallelujah. Sa ating pong lahat. And this will really and actually reverse the situation we had or we are having right now. At gagawin ng Diyos na higit na lalong pinaganda, lalong exciting, lalong excellent, lalong impressive para sa magpapa-impress si Lord sa iyo ngayon 2021. May magandang pasabog si Lord sa iyo na pagpapala this 2021. Ang kaibahan nitong pasabog ni Lord, hindi ka masasaktan, hindi ka mapapaso, hindi ka masusunog. Yung pasabog ni Lord na pagpapala sa iyo, grabe, and you'll be delighted, you'll be impressed, and this is going to be something gorgeous, at ano sabi? Glorious para sa iyan. Hallelujah! Now, sabay-sabay po natin ipahayag ito. 2021 is going to be my glorious year. Expect good things to happen. This 2021, tayong lahat. Let's go! Lord, thank you because you're the one doing great things in my life. You never stop doing good, and I expect greater things to happen this day and the rest of my life. My life is secured in Christ. I am prosperous because of the presence of Jesus in my life. I'm the head and the tail. I'm on top and not at the bottom. My business established, flourishing and growing. Increment promotion is mine. I am stronger, wealthier, and merrier. My family is restored, united in the Spirit, and experiencing peace, joy, and love. I am led by the Spirit and going to receive more revelations from the Word because I have the mind of Christ. I am the righteousness of God in Christ. I'm redeemed by the blood of Jesus. I'm a son of God. I'm God's beloved. I'm the temple of the Holy Spirit. I can do all things through Christ. I am healed, well, whole, complete, satisfied in all my wants and needs.
victorious. Come on. Deeply loved, totally accepted, and absolutely forgiven. I'm covered by the blood of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I'm safe because you are my refuge and my fortress. No plague can come near me and my family because I'm protected by the same blood. I am expectant of my restoration. I'm going to harvest a blessing of much more. I am destined to enjoy the fullness of His goodness. 2021 is our glorious year in the name of Jesus. Say amen to that. Woo! Hallelujah! Amen and amen. Okay, are we blessed? Baka upo po tayo with so much expectation that the Lord is about to do glorious. Grabe, no? Hindi natin na isasama sa declaration natin eh. Hindi po natin na isasama sa declaration natin. Glorious gadgets. Glorious amplifiers. Glorious, ano tawag dyan, Jonas? Mixer. Mixer ng cake, ano ba yan? Amen. Praise God. Kayo po na sa inyong mga tahanan at sa aking mga kasama po sa church. Sabay-sabay, sama-sama po tayong tatanggap ng communion. Amen? The first thing that we are reminded of this 2021 is that He has prepared a glorious health para po sa ating lahat. Glorious health means splendid, impressive, excellent, di ba? Health para po sa ating lahat. And that manifestation is really going to be something na makikita po natin o maranasan po natin. Let's pray for the communion. Once again, Father God, we thank you for what you have done on the cross, for the finished work, and for allowing us to receive the manifestation of every bit of blessing that you accomplished on the cross. Pinagpala mo ang mga sakap na aming pagsasaluhan, ang biskwit na kumakatawan sa iyong katawan at ang katas ng ubas na kumakatawan sa iyong dugo. Binasbasan po ninyo at yung magagayon, we're going to receive the manifestation of our healing, wellness, wholeness, blessing of long life, and continued protection. In Jesus' name, Amen. Yes, mga kapatid, kung meron po yung mga hawak na sangkap, Amen, tanggapin po natin ang may pagpapasalamat at expectation ang mga sakrit. Ang tinapay po, ang biskwit, ay kakanin po natin. Literally, ngunguyain po natin to, lasang biskwit po ito. But the thing is, we eat the biscuit, but we receive the revelation. And the revelation is, by His wounds and stripes you are healed, as symbolized by the biscuit. Biscuit or biskwit, ito po ay pagpapaalala sa ating lahat na sa kanyang sugat at latay, tayo po yung nagsagaling. So, kakain natin ng biskwit, lasang biskwit, pero ang tatanggapin yung kapahayagan, pinagaling na tayo sa ating karamdaman. In the name of Jesus, Amen. Ang katas po ng ubas ay simbolo ng kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Bago po kumatas ang ubas, kailangan lamutakin, tapakan, kailangan pigain, lurayin. Yan po ang nangyari kay Jesus. He was bruised, broken, beaten. Okay? 3 B's po yan. Okay? Na nangyari sa kanya. Para ano? Para pag kumatas yung dugo, magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ating mga kasalanan at maranasan natin ang pagtatakip nito para sa ating kaligtasan. Sabi natin uminom ng katas ng ubas, ang dugo natin pinensus. Be reminded that you're forgiven of all your sins and covered by His blood for our protection. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Amen.
Dadako po tayo sa ating panalanginan. Ay, alam ko, marami kayong prayer request this 2021. Alam niyo, ang pinakamagandang gawin natin talaga, ipagtiwala po natin sa Panginoon. Sa mga kasama ko po dito, inanyahan ko yung tumayo. Hindi na po tayo lalapit sa harapan. Kagaya din ng ating mga offerings, hindi nyo lalagay, lagay nyo sa likod. Tayo po tayong lahat. Okay? Join me in praying to the Lord, to the God who is able to let us experience a glorious life this 2021. Ano man ang inyong panalangin sa 2021, di ba? Meron ba kayong mga New Year's resolution? Hindi ko alam. Meron ba kayong mga plano, project, gusto nyo i-achieve this 2021? Magkakaroon na ako nito, this 2021. Naging ganito na ako, this 2021. Ganito na karami. I mean, something like that. Well, anong sabi? The Lord directs the steps of His godly people. Pagtiwala po natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. He will give you success. So kayo po sa inyong mga tahanan, sa aking mga kasama dito sa church, sama-sama po tayong lalapit sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa lahat ng kanyang pagpapala sa atin for the year 2020. Amen? And even the experiences na meron tayo. Kung minsan nasaktan, nahirapan, naiyak, nawalan, well, ipagpasalamat po natin sa Panginoon, hindi dahil nawalan ka. Pagpasalamat mo kundi sapagkat ikaw hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? And this 2021, i-commit po natin ang lahat sa Panginoon, sa anumang bahagi ng buhay po natin, pagtiwala natin ang Diyos, gagawa at kikilos in a glorious way. Tayo pinanalangin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sinasamba ka namin, inaalayan ka namin aming pagpupuri, ng pagpapasalamat, pagsamba, sa dakilang bagay na ginagawa mo po sa amin. Narito po kami lahat nakatayo, nagsusulit, nagbibigay ng aming pagpapasalamat sa lahat po ng pagpapala na aming tinanggap. Mula pa sa 2020, Panginoon, kung titingnan namin, parang hindi kami makapaniwala na dumaan kami sa ganong sitwasyon. Mayroong nawalan, may nasaktan, may nahirapan, mayroong nagkulang, mayroong na may namatayan pa. Pero we believe, Lord, na ang lahat ng bagay na yun na aming pinagdaanan, mas gusto namin tingnan kung paano mo kami tinulungan, kung paano kami itinayo, kung paano mo kami sinamahan, kung paano mo kami ginabayan at iningatan. Gusto namin tingnan yung mabuting bagay na ginagawa mo. At ito yung magiging patungan ng aming paa upang humarap sa 2021 na meron ka pang lalong dakilang bagay na gagawin po sa aming lahat. Hallelujah! Maraming salamat po sa buhay, kalakasan, sa lahat ng pagpapalang tinanggap po namin, kagalingan, kalusugan. Salamat po sa mga katugunan sa dalangin. Salamat po sa opportunity na ma-experience yung blessing mo sa business, sa tindahan, sa karir, sa trabaho. Yung mga nawalan ng trabaho pero alam namin ibabalik mo. Yung mga nagkaroon ng ibang karir. Maraming salamat at napakabuti mo talaga, Panginoon. All we can say is, thank you, Lord. We have a good God. Able to deliver us, to help us, to sustain us, able to provide for us, at maranasan namin ay yung dakilang pagmamahal. Ngayong umaga, Panginoon, inaalay po namin sa inyo ang lahat ng aming pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang pagpapasalamat ng iyong mga anak, at kasabay namin pagpapasalamat ang pagtatalaga ng lahat ng aming desire, ng lahat ng aming pong naisin sa taong ito. Marami kami mga gustong mangyari, meron kaming gustong ma-accomplish, marami kami, Panginoon, gustong magawa at mag-improve. Meron kami, we want to achieve more for you, O God. Kaya ngayong umaga, with your blessing, sa iyong anointing, and the Holy Spirit that is in us, amin po dinadalangin, Panginoon, lahat po ng bagay na yan, magagawa namin sa lakas at sa biyaya na binibigay sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Pinagtitiwala po namin lahat ng aming lakbayin, lahat ng aming hakbangin, lahat ng aming desisyon sa iyo this 2021, believing na ang step namin, ginaguide mo, at ang dulo po noon, kung kami ay lalakad sa kagustuhan mo, ay puro kaayusan, kasaganaan, kasiyahan at pagtatagumpay. Dalangin ko, Panginoon, right now, I declare sa bawat isa that every experience na meron ka this 2021,
is going to be glorious sa iyong business, sa iyong career, sa iyong finances, sa iyong family, sa iyong personal, sa iyong health. Hallelujah! Sa iyong relationship sa Panginoon, sa iyong ministry, sa mga tao at sa church po na ito. Lahat ng iyang kapatid, dinideclare ko, this 2021, lakaran mo at paniwalaan mo that it's going to be glorious, splendid, superb, brilliant, impressive, excellent, delightful. It's going to be a superlative degree kind of life. Para sa iyo yan. Believing that under the new covenant of grace, we should expect, hallelujah, glorious life under the new way, under the new covenant of grace. Maraming salamat. Pinagpala kang lubos, kapatid. Lahat ng iyong adhikain, lahat ng iyong kahilingan sa panalangin, may katugunan mula sa Panginoon, sapagkat gusto niyang sabihin sa iyo, this 2021, lalo kanyang minamahal, lalo kanyang pinag-iingat, lalo kanyang pinagpapala, at lalo kanyang pinagtatagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pinagpala kang lubos, at ang pinagpala ng lubos, ang pinagpala ng Diyos, ay pinagpala ang kanyang lubos sa pangalan mo lamang Jesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas sa Amen. Amen! Hallelujah! Yes! Praise God! Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa gawain ito. First, worship service this 2021. At patuloy lang po tayong manood ng ating online or you want to worship the Lord on-site every Saturday, 10 a.m. and Sunday, 9:30 a.m. Patuloy pa rin po ang ating prayer covenant. Hindi po napapatlangan yan. Mamayang gabi magkita-kita po tayo. Midweek service, tuloy na po sa atin ang first midweek service this coming Thursday. Amen? And for our greetings sa ating mga celebrators, nakaraang December and this January, happy birthday po sa inyong lahat. God bless you more. Share Heaven, continue to support. Kailan ba tayo may Share Heaven? So next week, magsisimula na po ulit ang ating Share Heaven. God bless you more and more. Amen. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakarating at sa ating mga kasamahan na kasama natin sa panambahan. Ngayong umaga, pinagpala po tayong lubos and it's going to be a glorious 2021 in Jesus' name. Lahat nga po tayo magsabi ng malakas na, Hallelujah! Hallelujah! Glorious, shining out and glorious, making louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Hallelujah. So glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Oh, 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 God, you are glorious. Oh, God, you are glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise
sa inyong lahat. God bless you all, church.